Napisapat mga kaigsunan. Ug maayong gabi. Nindot kaya itong paghisgutan karong gabi. Usa kini ka doktrina nga gitawag og unique sa Seventh-day Adventist. No? Karon nagkamulo nami og sugod og pa-Bible study dito sa area din ang Quezon. Ang una gid namong gitira kani yung lahi gid nga doktrina nga in which naganahan sila, nagka-interest sila o kada adlaw nami kasi adto dito. So makaigsunan ang buhat na to, nagkadako, nagkadaghan ang mga tawo nga among ginatuan o nindot jud kayo nga magtrabaho jud ka nga uban jud mong pastor. Lisod kay nakagi ko naglima na ko ra isa. Wa ko nanad. Pero sa diyang na ami combination ni pastor, ang among mga buhat mga kaigsunan naay bunga. Kay nganuman, 2 is better than 1. Karon, dampo naman ko ani nga topic. Kani atong topic pagaisgutan mga kaigsunan, no? Kinsa ang unsa ang martir? Unsa ang martir? Unsay gigunitan sa martir? Karon, akong gamiton ang Biblia sa Katoliko. Biblia ng Sambayanang Pilipino nga naa siya pirma sa gitawag na to Catholic Bishops Conference of the Philippines o naay nihil obstat ni Efren Rivera, imprimatur by CBCP. Then ang nag-edit is mga pare gyapon by Jesus Arguelles, Claretian Communication Foundation Incorporated. So dili basta-basta, no? This is owned by Catholic na Bible. So this is Katolikong sambayanan ng pastoral, Katolikong edition pastoral ng sambayanang Pilipino. Isaiah 66. Dagan kay dili gananan nga topic. Unya dagan po kay mga Adventista hadlok muwali ani. O sige, dirita. Ato ning ig-on gyud ang pinaka lisod nga topic nga gikalagutan sa kadaghanang simbahan. 66 sa aklat ng Isaiah. Magsimula tayo sa 14. Pagkakita ninyo nito, puso ninyo'y matutuwa. At katulad ng damo, mga buto ninyo'y mananariwa. Ipahahayag ang kamay ni Yahweh sa kanyang mga lingkod at ang kanyang galit sa kanyang mga kaaway pagkat dumarating si Yahweh sa gitna ng apoy. Parang ipo-ipo ang kanyang mga karwahe upang ibsan ang kanyang galit sa pagkapuot pagkat huhukuman ni Yahweh sa apoy at sa kanyang tabak ang buong sangkatauhan at marami ang papatayin ni Yahweh. Ang mga nagpapabanal at naglilinis ng sarili sa pagpunta sa mga hardin at sa pagsunod ng mga na nasa gitna, ang mga kumakain ng karne ng baboy, ahas at daga, ang kanilang gawa at balak ay biglang magwawakas, sabi ni Yahweh. Maimpirno di ay ang mukaong baboy. Balon matana. Mamani ang ato ang kwan. Pero naay nahitabo sa history nga mabasa diri sa libro sa Katoliko nga ang baboy gihimong armas sa pagpanglutos. Di ba na may mga lain-lain nga pamagi sa pagpanglutos? Pwede ka lutoson sa espada, pwede ka lutoson sa pusil, pwede ka lutoson sa kutsilyo, o kulatahon ka hangtod mamatay, bitayon, ipagoy sa kabayo, usa pa na kanang dugmok ng ulo. Pero karon sumala sa libro sa Katoliko, naa di ay sila ang baboy di ay gigamit din na siya nga pagpanglutos sa mga martir nga katawhan sa Ginoo. 2 Macabeo City, libro nila niya. 1. May hinuli 7 na magkakapatid na lalaki. Kasama ang kanilang ina, so 8 sila gidakop. Kasama ang kanilang ina, ipinahahagupit sila ng hari para pilitin silang kumain ng karne ng baboy. Oy, so mani, ang maglulutos dahil sumala sa Bibliang Katoliko,
Ang katong mukaon ug baboy. Oh, yung dira na ipinagbabawal ng batas. Nagsalita ang isa para sa iba at nagsabi, "Ano ang gusto mong matuklasan sa amin? Nakahanda kaming mamatay ngayon kaysa sirain namin ang batas ng aming mga ninuno." So, ang unang kinamaguwangan mga kaigsunan, gilutos sa may inyong makuha namo. Nga di man mi mukaon na ng baboy. Kay mao man ay doktrina sa among mga katiguangan. Okay, sunod. Sumiklab ang puot ng hari at inutos na initin ang mga ihawan at kaldero sa apoy. Gipainit ang kaha. Gipainit ang kaldero. Dayon, sa nga, nang nagbabaga ang mga ito, inutos niyang putulan ng dila ang tagapagsalita at anitan ng ulo. Panitan ng ulo? Basta di mo ka og baboy, putlan o kulamoy, panitan pa gyud imong bagol-bagol. Kasakit, no? At putlan pa kag dila. Ngano man, di man ka muka og baboy. Okay, dra? At sabi dito, puputulan ng paa at kamay. Grabe ka brutal. Tungod kay di mo ka og baboy. Nang maputol na ang mga bahagi ng katawan ng humihinga pa ang lalaki, iniutos ng hari na ito ay lutuin sa apoy, gibarbecue in town ang kinamagwangan. Kay tungod dili mo kaon og baboy. No? Biblia Katoliko ni mga kaigsunan. How about nga ang baboy gilimpyuhan? Nga sunugon man sa katapusang mga adlaw mo ka og baboy. Kay nga naman naaday atraso ni sila panahon sa lutos. Gilutos ang katawhan sa Dios nga mukaon og baboy. Ug di ka mukaon og baboy, tagtaron ka. Putlag dila, panitan imong bagol-bagol, kiskisan ka. Dayon putlag kamot, putlag tiil. Ang katapusan ihulog ka sa kaldero o kalaha aron maprito. Padayon. Sorry, Tagalog mo yung Bible God. Sige lang magkaigsunan mo donate yung Bible dire kay katong Bible na gamit bitaw. I think na misplace na ako tungod sa kadagan namong gi-Bible studian. Posible na bilin to sa among Bible student. Okay, pasensya na kayo mga kaigsunan. Kanilang sa ako i-donate dire kanila sa magpalit ko Bible nga Bisaya Bible. Dire na ako ni ibilin kaning nga Biblia nga naay gilutos tungod sa pagkaon ng baboy. At least mabasa niyo ni ebidensya ni. Okay, padayon. Nang maputol na ang mga bahagi ng katawan ng humihinga pa ang lalaki, siya ay niluto. Pinalalakas ng isa't isa na magkapatid ang kanilang ina, ang kanilang loob para kung mamatay sila na may tapang. Na kaisog ba, mamatay sila, ready silang mamatay tungod sa ilang pagtuo. At kanilang sinabi, nakikita tayo ng Panginoon at tiyak na nahahabag siya sa atin tulad ng ipinahahayag ni Moises. Sa kanyang awit at maliwanag sinabi, mahahabag ang Panginoon sa kanyang mga lingkod nang lisanin ang una ng daigdig, nang namatay ang una nilang kapatid at iniwan ang sanlibutan. At sinunod ang ikalawa. Mura gyapon giputlag ulo, giputlag kamot, giputlag dila, gipanitan ng ulo, kay dili mo ka og baboy. Og nagpabilin hangtod sa ika-unom nga igsoon. Dayon ang katapusan ang kinamanghuran, yung pinakamaliit. So pinarusahan ang pangatlo hanggang sa sa pinakabata. At ngayon, ang sabi dito, at inaasahan kong mabawi ang mga ito sa Diyos. Naantig ang damdamin ng hari sa kanyang korte dahil sa tapang ng binata at hindi alintana ang paghihirap. Tinanggap ko ang mga kamay na ito mula sa Diyos. At tinanggap ko na ito'y babalik sa kanya. So, moto, nang patay na ang binata, pinahirapan ang pang-apat, gayon din sa paraan sa bingit ng kamatayan, sinabi niya ng malakas, higit nang mabuti ang mamatay sa kamay ng tao at muling bubuhayin sa amin, ngunit walang muling pagkabuhay para sa iyo. Dahil kinuha agad ang panlima at pinahirapan siya, ngunit tinitigan niya ang hari at sinabi,
bagamat tao ka, may kapangyarihan sa mga tao at nagagawa ang gusto mo. Ngunit huwag mong isipin na pinabayaan ka ng Diyos, na ng Diyos ang aming lahi. Maghintay ka at makikita mo ang kanyang dakilang kapangyarihan kapag pinahirapan kanya pati ang kanyang mga inapo. Pagkatapos, kinuha nila ang pang-anim na sa bingit ng kamatayan. Huwag kang magkamali. Naghihirap kami dahil din sa aming sarili, sapagkat nagkasala kami sa aming Diyos. Kaya dumating sa amin ang di kapanipaniwalang mga bagay na ito, ngunit huwag mong isipin na di ka napaparusahan matapos mong kalabanin ng Diyos. So pag-abot dire, higit ng kanino man dapat hangaan ang laging alalahanin ng kanyang ina, nasaksihan niyang pinatay sa isang araw ang kanyang 7 anak na lalaki, ngunit natiis niya yon nang may tuwa sapagkat nanalig siya sa Panginoon. So, mga kaigsunan, gipatay silang tanan. Gipanitan, gipakaulawan, giputlag ulo, giputlag il, tungod kay dili sila mukaon og baboy. Inani niya kaseryoso nga doktrina din mga kaigsunan, no? Kung magwali ta gugma sa Ginoo, muwali po daw marilyon gugma po sa Ginoo. Parihara, uniform. Kuha niya mga kaigsunan. Ang among Bible study karon dahil to the point na. Mudawat silang dili, wala ko'y paki. Nga naman, panahon na yun, isulti ang tinuod. Sabat, yes, dati kalainan nila. Diha ta mailhan nga kita mga sabat keeper, nagsunod gyapon ta sa doktrina sa Ginoo. Pero kanima kaigsunan, nakanindot sa libro sa Katoliko, daghan kay nagdepensa sa ilang simbahan. Pero ang ilang libro mga kaigsunan, nagbutyag pod sa ilahang dili maayo nga doktrina. No? Ang baboy gihimong himan sa pagpanglutos aron sundon sila. Inana kasalbahis mo nang sunugon day sila mga kaigsunan. Wala matagi ngon nga naghukom, maging walihan nato sila. Palangga sila sa Ginoo. Kay numdum atong nawala nga anak. Ang nawala nga anak, inumdumi anak gihapon sila sa Ginoo. Nawala lang. Agi na mabasa? Kasi kay makahatag na kong bersikulo ana. Ha? Lucas. Isa to ni Juan, Lucas. Hindi pangitaon ako. Nindot kina bersikulo mga kaigsunan. Ang nawala na anak. Oh? Adire sa Lucas 15 bersikulo 11, ang title ani niya ang waldas na anak. Waldas. Sinabi pa rin ni Jesus na may isang taong may 2 anak na lalaki. Sinabi sa bunso, so in short, kabalo mataning isang bingay nga kinamanghuran gusto niya kwaon ang ihirin siya siyang papa. Kani Brother Boboy, Mangboy. Mga tanak ko sa mo, nakay anak duha. Unsay bation nimo nga buhi pa ka? Moingon mong kinamanghuran anak pa, abi ay yatag na nasa ako akong bahay ni sa iyo tabi. Unsay imong bation na? Gipatay na kag sayo sa imong anak. Kay ayaw na nimo ihatag ang ihirin siya kung patay ka. Gipangayo na buhi ka. Nya gibaligya pa gyud. Ang ihirin siya di na pwede baligya gud. Gibilin na sa imong kay gugma na sa imong papa sa adlaw sa imong kamatayon. Isip na kay mga anak nga binlan. Sige buhat sa anak nga waldas. Gipalit niya tong yuta, gibaligya niya yuta, gikuha niya siyang papa. Then ilaag siya na yung lugar. Then naabtan siya tinggutom dito, unsay iyang trabaho. Nagbakiro og baboy. Unsay trabaho sa anak nga nangawala, nagbuhi og baboy, unsay nahitabo? Sa dihang nakaamgos siya nga, ala, may pagbuli na lang ko sa amuha kay makakaon pa kog utan. Kung sa bulanon pa, makakaon ra kog bugas kung hilantan. Makainom ra kog royal kung hilantan. Di ba, mga bulanon na naman. Sige ka og mais. Pero unsay gipati sa anak nga nawala, mas maayo dito na lang day ko sa amuha kay may pa amo masulugon, makakaon pagtarong. Tanawa ninyo ang logic sa bersikulo.
Sa dihang nakaamgo ang anak nga nawala, wala na siya nawala. Nakaamgo na siya. O siya yung gibuhat, muuli na siya siyang papa. Ang pangutana, giuban ba niya ang baboy? Magkaigsunan? Wala. Nakuha ninyo ang story sa sambingay ni Jesus? Nga sa diha day ang mga anak na nangawala, makaamgo day sila, biyaan ginang panginabuhi nga baboy. Oh, uli siya, unsay gibuhat sa Ginoo? Kay Ginoo matoy simbolo sa amahan. Gidawat siya, dayon giihawan siya baboy. Baka. Di ba? Nakuha niyo yung story nga ang balay sa iyang papa, ang mga binuhi, baka. Okay, sunod. Nakabantay ba mo sa sugilano ni Jesus ug ang baboy? Di ba, mabasa man siya sa diri sa Marcos man 5. Ang giyawaan, napo ni sa Mateo, no? Ang giyawaan sa lugar sa Gadara, diri no? Marcos 5. Dara, magsugod ka sa uno na dumating siya sa lupay ng mga taga-Girasa sa kabilang ibayo at pag-alis niya sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking inalihan ng demonyo na galing sa mga libingan. Sa mga puntod siya nakatira at di siya maigapos kahit ng mga kadina. Kuskan siya. Di siya mapugnan kay nga naman. Kung atong i-shortcut ang story, i-question siya sa Ginoo, gipangutana siya. Isa nga ni mo, Brad? Legion, kay daghan ni. Ang legion, it is composed of thousands of soldier, Roman soldier, nga ready mo atake o gubat. Warrior ang misulod sa iya, libo-libo kayawa ang misulod sa tao. Asa gali ang yawa misulod? Nang hangyo pa. Ginoo, pwede ba mi musulod sa baboy? O ang Ginoo sayangan siya, nganong ang Ginoo wala man siya misayang, iya magitugutan ang yawa musulod sa baboy. Nakuha niyo kaigsunan? Ngano ang yawa gitugutan sa Ginoo nga musulod sa baboy? O katong mga baboy dito dili to mga ihalas na ay mga tag-iya nga nagbakiro sa baboy. Tagpilang isa ka baboy ron, 20,000 daw ko na, ingon ni pastor. 20,000 ang kada usa, i-times 2,000, according sa Mark, 2,000 man to. Or kan, 9,000 ba? Purdoy ang tagiya. Naulian ang giyawaan, na purdoy ang tagiya sa nagbuhig baboy, usay gidesisyon sa tagiya sa baboy, hawa diri Ginoo, layas diri kay dimalas kang dako. Nakuha niyo makaigsunan? So kung mga lagad dito sa sa Ginoo, kung mga lagad ka sa Ginoo dahil biyaan gid nimo ang baboy. Kung mga lagad ka sa baboy, biyaan gid nimo ang Ginoo. Kuha ninyo, mo na sulubon jud ka. O ikaw ang mahimong instrumento sa yawa, kaya ang yawa ganahan sa baboy. Pinadayag 18:2, ang Babylonia balay sa mga dautan nga espiritu o mga mahugong mananap. So ang yawa day ka-identify siya lugar nga hugaw, kay di na siya musulod og lugar nga limpyo. Mangita gina siya hugaw. So pagsulod niya dito sa mga baboy, ang tag-iya na purdoy. Sa diyang ang anak nga nawala, anak gyapon siya sa Ginoo. Pero kung magpabilin siya mawala forever, mamatay gid siya uban sa baboy. Nakuha niyo kaigsunan, no? Ang nganong daghang sunugon sa Isaiah 66 verse 14 to 17 tungod kay nagkaog baboy, nagbuhig baboy, no? Ang baboy gihimong himan arma sa pagpanglutos sumala sa libro sa Katoliko. Mo nagpasalamat ko ni mga libro sa Katoliko, digid mo laban nila. Dapat i-promote nila nga nagkaon og baboy, nag-glorify sila, nag-hallelujah sila. Dapat naay mabasa ang halin sa baboy. Gihimong tithes. Wala kay mabasa. Wala sad kay mabasa si Kristo mikaog baboy. Unsay gikaon ni Kristo? Sinugbang isda. Kano sa adlaw sa iyang pagkabanhaw. Ito sa Lucas. Nangayo siya isda.
So may giluto ninyo diha, Brad. Mga anak, wa kabantay kay kadlawon na to. Nagsugba mi kay namalik mo to silang trabaho, karaang trabaho mga apostoles ug disciples. So nagluto di ay og sinugbang isda. Ang gipakaon ni Jesus sa iyang mga sumusunod ug sa iyang mga listener, isda o tinapay. Mo nang daghan na kayrong mga magwawali sa kadalanan, kapataka lagi bula-bula ang mga baba, mga kaigsunan. Mo nang manukol ta. Kaya nga naman, 100%, 97% siguro, o giration nimo ang mga tao nga nagawali karon sa kadalanan, puro na bakak. Wa niya makaigsunan. So hangtod diri lang takutob, no, nga ang dako